Ano ang sabi? Today, pag-usapan natin ang motor na budget-friendly pero premium at the same time. Ito po ang Honda Beat Premium. Let's go! Kung di pa po kayo nagsasubscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Sa usapang value for money, talagang unbeatable ang Honda Beat. Masasabi mo to dahil sa mga iba't ibang dahilan. Gets naman natin na isang simpleng scooter lang ang datingan niya na talagang pang service, na pabalik-balik kung saan man. Yung mga simpleng errands, mapanegosyo man o pang sundo sa school, pang service sa trabaho, sulit na sulit yung motor na to. Kasi alam mo, pag nakita mo siya, alam mo na yung i-expect mo eh. Hindi siya yung tipo na sobrang ma-amaze ka, siguro dahil medyo matagal na din siya sa market at sanay na tayong nakikita siya sa kalsada. Pero sa category na kinabibilangan niya, ito ang nangunguna. Well, it is a Honda, which means it is very fuel efficient, reliable as always. Pero para sa Honda Beat Premium Edition, itong nasa video natin, kung isipin mo, 1.5 ang price difference niya mula sa standard version o yung Playful Edition. Pero I'll say significant yung mapapansin mo ng mga differences. Una dyan, alloy wheels niya, kulay gold, ang ganda, walang decals at kita na emblem ang pangalan ng Honda Beat. Ayan yung Beat sa gilid. Nung inikutan ko siya, parang yun lang ang napansin ko na naiiba. At masasabi ko rin na for a simple scooter, talagang pag tinignan mo siya, ayan, no? Simple lang pero it does look premium. Ayan yung headlights na very sharp din ang design, LED po yung mga yan. Sa front view niya, kita na madali siyang i-handle eh. Isingit sa traffic, di siya mabigat dalhin. Kaya sakto rin talaga to para sa mga beginner rider na gusto lang magka-scooter pang service araw-araw. O yung mga casual rider, yung sa family member mo na kailangan lang talaga ng isang simpleng service. Sa side view niya, very simple yung appeal niya. Simple yet elegant. It is just two colors that you will see here, black and white. At yung kasimplehan na yan ang nagpapa-elegant sa kanya. Yung combination kasama pati itong alloy wheels niya na kulay gold. Pagpunta naman dito sa likod, we can say that it looks usual na familiar na tayong lahat sa kung ano ang look ng kanyang rear, itong likod niya sa tail lights. Overall, I will say sa design, para sa akin, maganda ang ginagawa ni Honda para dito. Yung mga minor upgrades na kailangan lang para makitaan mo siya ng improvement, yun lang ang ginagawa niya. Kasi kung isipin nyo, hindi siya pwedeng umalis sa kung anong market base ng customer na tina-target niya. Kaya nga kahit ilang taon na siya sa market, fresh pa rin tignan, may dating pa rin siya. Pag upo mo naman dito, makikita mo itong instrument panel niya which has been as is for a number of years pero stylish pa rin. Combination siya ng analog at digital. Kahit matagal na yung design na to, okay pa din siya. Hindi mo mapapansin na medyo matagal na to. Naka-shutter key, may charging port, ayan. Okay lang din naman ang lapad ng gulay board niya. Saktuhan lang. Maganda din yung quality ng seat cover niya. Pag binuksan, makitid lang yung underseat. Ayan, makikita niyo storage niya, yung underseat storage, pero malalim. Kaya madami ka ding mailalagay dito. Fuel tank niya naman is 4.2 liters ang capacity. Kaya wala ka naman marireklamo kasi sa tipid nitong motor na to. Pwede mo na i-consider yung 4.2 liter na gas tank na malaki ang capacity. Kung isipin nyo nga yung Honda Click 125, sobrang tipid, mas lalo na to. Speaking of patipiran, pag-usapan na natin ang engine niya which is the same from the previous years. 4-stroke, 110cc lang, air-cooled na may PGM FI technology na nagbibigay ng power na kailangan niya pero sobrang tipid pa rin sa fuel consumption. And this is a Honda kaya wala kang masasabi sa performance at reliability. Makakaasa ka na di ka bibigyan ng problema nito for a long time. Siyempre, alaga lang at simpleng maintenance ang kailangan dito. Pero other than that, ang napansin ko rito at nagustuhan ko sa engine niya, minodify nila itong wiring dito sa may ibabaw ng cooling fan niya. Ayan, dati kasi may naka-expose yung dalawang wire dyan. Ngayon, wala. Malinis na siya tignan. Kaya nakakadagdag sa premium appeal niya. The usual controls sa makikita sa handlebar,
kaliwa, kanan, and this being a Honda, always on ang headlights, wala yang patayan. Disc brake sa harap at drum sa likod. Park brake lock, meron siya kaya okay yan na nilagay ni Honda dyan. May combi brake system na extra safety feature. At isa pa sa nagustuhan ko naka ACG starter system to. Tahimik lang siya pag in-start. At ayan naman sa makina na to, kita naman natin ni-retain ni Honda ang kickstart. Kaya no worries kung magkaka-issue ka sa battery. At sa point na to, pag-usapan na natin ang pricing niya. At dito po sa Honda Motors sa Manggahan, Pasig, ito po ang pricing ng Honda Beat for both the premium and playful editions. Pasyal na po kayo dito. Kumpleto po ang lineup ng mga Honda scooters at mga motorcycles. Sa pagtatapos, iniisip ko sakto ba ang description na unbeatable para sa motor na to? Itong simpleng motor na to. Oo naman ang sagot ko dyan. Unbeatable siya in look, convenience, reliability, and mostly it has the unbeatable value for money. Ito po ang Honda Beat Premium. If you found some value on this video, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Ride safe. I'll see you on the next one.